kurikulum mo. Labas ka sa kampo, nakakahawak quarantine ka. Gusto niyo ba yun? O mas matindi pa sa COVID yun. Bumalik naman si Minion doon. Pero pinalo ng Diyos. Leadership ng Diyos sa wisdom ng Diyos. Kaya wag na maingit sa mga religion ng babae leader. Paala sila. Ang sundin natin, ano yung tama? Pag kinontra mo, bahala ka. Di gusto mo na supa. Sige. Pangalawa, kay Deborah. Alam niyo nangyari kay Deborah. Yung kay Deborah, hindi ko na masyado binamadali. Ang judges kasi, after Joshua, di ba Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Lalaki. Leader. Nung mamatay si Joshua, okay yung mga tatay nun. Sige, we will serve the Lord. Sabi nila. Sabi niya, okay pa. Okay pa yung mga tatay nun. Pagdating sa buhok judges, eto na. Wala siyang leader. Ano nangyari? Ang Israel, successful, tagumpay sa tulong Diyos, bumalik sa kasalanan. Pagbagsak sa kasalanan, di ba, magpapadala ang Diyos ng mga palo. Ano yun? Sin. Ano yung susunod na S? Ano ito? Slavery. Yan. Darating away. Slave. Palo. Pagkatapos ng palo, iyak. Lord, ang alam mo, tutulungan mo kami. Magpipiro sa away. Slavery. At iyak siya sa Diyos. Pray. Pagkatapos na mag-pray, nagpapababa sa papadala ang Diyos sa Savior o tiyatawag na leader. Ayan. Sila Samson, sila Deacon. Sa batang salita, ang mga lalaki that time parang binastos ang Diyos, hindi ginalang, naging parang naging weak yung leadership. Yan. Ito, nagpadala ang Diyos ng isang Deborah, babaeng propeta. So, ginamit niya. Ibig sabihin, gumagamit din pala ang Diyos ng babae. Tama yung sa Bible, hindi natin kinokontra yan. Pero it doesn't mean sila lagi ang leader pang babae. No. Majority pa rin lalaki. Pero bakit pinalitaw ng Diyos si Deborah? Para ipahiya yung mga dapat kayong leader, pero walang matinong lalaking leader. Pinahiya ng Diyos yung leadership ng mga lalaki kasi walang lalaki tumitindig sa'yo. Dahil pagtanggol sila sa bansang Israel, yung mga kalaban, dito na si Deborah. Sabi niya, Deborah, sabi ni Lord, Barak, ipagtanggol mo Israel sa kalaban. Sabi ni Barak, sige, lalaban ako, pero sama mo sa giyera. Dito, sabi niya, tama. Ikaw na niya ako, kumali ako, ha? Diba sabi niya, sige, sumama mo sa giyera. Siya ang leader, ha? Pero samahan mo ako. Sabi ni Deborah, di ba? Tama ba? Sabi ni Deborah, pag sinamahan kita, ang victory, kahati mo yung babae, okay na sa'yo. Tama ba? Parang ganun yung literal na ibig sabihin nun, eh. Okay na, sasamahan mo. Naging weak, duwag yung mga lalaki. Kaya bakit may mga babae na ginagamit ang Diyos? Hindi dapat. Diba? Nagiging decision-making na lalaki, humihina. Yung strength spiritually ng tahanan, kasi nagiging immoral na po yung time of Israel. Kapag naging immoral ang bansa natin, hindi man dapat may aroy, oras na Aquino, si Gloria. Diba? Ang muntik nasa Amerika. Unalahan si Hillary, muntik na din. So yun. Pero bakit natin, still, isa lang yun. Isang Deborah. Pag sila, ngayon pwede na ba lahat? Hindi. Pagkat sa bakit apostol, may babae? Lalaki, may hari na babae? Wala. Kaya may Queen may Atalia, wicked. So, majority, wala. So, sabi kasi nung may mga narinig pa ako. Kasi ang Bible daw, masyadong bias sa lalaki. Eh, wala namang babaeng Diyos eh. Ay, may turong ganyan si narinig ko. Hindi ko malaman si Ed Lapis. Kaso narinig ko na yung turo ni Ed Lapis. Di ba? Yung parang sun yung yin-yang. God, female God and male God. Yin-yang kasi parang positive negative eh. Opo, nakuha niyo. Ay, kaya maraming nagtuturo sa social media. Huwag kayo pakikinig lagi. Nagbigay ang Diyos ng pastor para pakainin ng kao. Pero hindi naman laging siyempre, pastor, magpabasa ka naman, mag-aral ka. Pero nakakatawa ko ngayon, akala mo matalino. Lapis, sabi niya,
Yung isang malalim, silipin ko lang, alam niyo ba saan sabi niya, alam niyo ba, bakit may babae at lalaking nilikha ang Diyos? Sabi niya, paniniwala niya, ang Diyos ay mayroong babae. Malayo sa Bible. Kasi daw yun daw yung pagiging maaway, mahabag, hindi ba ganun babae? Kaya ang Diyos, meron siyang mahabag, dahil ang Diyos, may Diyos na babae. Father, Son, Holy Spirit. Even the Holy Spirit, anong ginamit na personal pronoun? She o he? O diba, he, maliwanag. So that it means, kasi ito pati, di ba, bakit sabi gender? Di ba, pag sabi gender kasi, ano na, parang makontrol mo ng anak ko yung sa English men. Kasi pag sabing he, personal pronoun na lalaki. Pero pag sabing gender ngayon, inaalis sila, di ba? Di ba, ngayon sa paniwala, pag pinanganak sa Amerika, huwag mo nalagyan ng sexes. Parang gano'n, huwag mo sabihin kung babae na, hayaan mo sa mamili. O yan na po, isang curse ngayon. So, ibig sabihin, maliwanag, yung Bible talaga, ang Diyos natin ay lalaki, babae, Ama, Anak, Holy Spirit. Na kung ang Diyos ay lumikha ng babae at lalaki sa wisdom niya, malalim yan, wala na tayong pakal, pero yung sasabihin mo, may Diyos o babae, yung hindi ka tatanggapin. Okay, tapos pipilitin mo, may babae, diba? So yun po, ilang mga bagay lang kasi mabilis yung oras, pero for the sake, yung ating paninindigan, hindi pinapayagan ng Diyos, lalo sa church, ang babae maging pastor. Naniniwala ako pwedeng maging teacher. Pero actually, pag itiyak pa rin yan sa Ephesians chapter 4, pastors, teachers, I think lalaki pa rin yan. Pero kung papayagan man ng Diyos yung babae, mga nanay, no, yung mismo, salamat, napakalaking blessing sa Sunday school, mga bata. Sa mga kabataang babae, sa mga nanay. Pero yung sabi mo, magiging leader siya, tapos nakapans. Alam mo no, tingnan nyo naman yung mga nakikita natin sa social media, mga matatalino, magagaling kunwari, immoral ang buhay. Oral. So, sa baptismal, kung merong gano'n, ewan ba, mahirap na lang. Pero, siguro sa 100, may 10. Napayagan na rin. What is that? Apostasy. What does it mean is apostasy? Ibig sabihin apostasy, umaalis na sila sa tamang turo ng Biblia. Heresy, nagtuturo lang ng maling akal. Balik tayo sa Bible. Doctrine na. Bible lang. Kung sabi ng Bible, huwag matadagdagan ng pagwasa. Okay na po. So, hindi ko totally masabi, pero at least yun yung nakita kong ilang bagay na sagot yan. Okay, next po, Pastor, na question. Sayaw. Ito po, nakita ko. Mabuti na encounter kayo ng isa. Yung sayaw ni David. Yan. Saka sayaw ni Salome. Yan. Dalawang klase ng sayaw sa Bible. Bible yan. Sabi, I will praise him with the dance. Psalms chapter 150 yata yun. Anong pagkakaiba ng sayaw ni David sa sayaw ni Salome? Unahin natin ni Salome. Ang sayaw ni Salome, di ba birthday ni Herod? Tama ka? Tapos yung birthday niya, ay ano, anong klaseng sayaw kaya yung ginawa ni Salome? Yung sayaw ng ano, sex bomb, tsaka yung ano ito, yung ano tawag doon? Belly dancing. Tama ba? Parang gano'n. Belly dancing, di ba? Parang gano'n. So, lasing na si King Herod. Anak ni Salome, anak tayo. Basta Salome, hindi ka ma-share, basta anak ni Herodias. Natuwa, birthday niya. Si King Herod, pakitaas naman, sige, sabihin mo, anong hiling mo, ibibigay ko kalahati ng kaharian ko. Diba, ganun yung promise niya. Kapit siya sa nanay, nanay, anong request mo? Anong sasabihin mo? Wicked si Herodias. Di ba, ano niya siya? Pinapatay pa nga niya hindi po niya bago niya, pinakulong si John the Baptist mo na. Pero dahil umilin, sabi, ano mo yun? Galit sa kay John the Baptist, binapanato na mo sa kasama. Sige, sabi mo, yung ulo ni John the Baptist, nag-isa plato. Nung sinabi niya yun kay King Herod, ayaw ni King Herod, kasi alam naman niya may kasama sa pama si John the Baptist eh. Kaya na ayaw niyang pa-correct. Ayaw niyang tanggapin yung kasalanan niya. Ayaw niyang minin at ayaw niyang magpa-correct. Ang utos ng hari, sinabi niya hindi na pwede mapapayas eh. Pero alam niyang mali yun. Hindi niya binago. Ayaw ba niya, pinapugutan.
Ano ibig sabihin? Ano epekto ng sayaw? Worldly dancing is evil, it is satanic. At yung tugtog kasama na yun. Kaya singit ko na. Kaya bakit ang kanta natin at mahalin sa Baptist? Sa Bible, sabi ng Ephesians, ay Psalms, hymns, doon pala tayo magbibita spiritual songs. Psalms si David, hymns, yung mga hinal natin. Ako, hanggat mari taga-hinal, pero isang, yung anak ko, doktrinado to yung Dr. Sloan. Kasi kasama ko lagi ito. Kaya minsan nasisitawan mo si Strong pa doon sa kanta eh. Pero kaya anak, stick to him, ha? Stick to him. Daming kanta pag-aralan niya. Spiritual song, pipiliin mo lang talaga. Pero, Brad, aminin ko sa inyo, guilty tayo lahat. Yung mga pinapakinggan. Maraming kantang ang hymn natin, ginagawa ng rockista. Tapos sabi ng anak kagabi, yun namang mga contemporary songs ng Hillsong or Hellsong, ginagawang hymn. Medyo sacred. Ganda, no? Yung hymn, ginagawang, parokya ni Edgar. Yung patitino, ginagawang Amazing Grace. Tapos parang yun, Amazing Grace! Kita ka panood kayo ng totoo. Panood kayo ng parokya na yun. Walang pinakaiba. Satanic, worldly. One World Church. Preparation yan for one. Yung music, malaki epekto niya sa buong mundo. Example, kanta ni Saina, si Sai, o Paggangnam Style. Okay, yung F4. Di ba, tamus yan eh. Di ba? Kasi, hindi naman natin kita yung kanta. Di ba? O Paggangnam Style. Hindi natin kita Saina. Pero tingnan nyo ha, ang bilis. Sa pumunta lakas, kasi yung music, hindi pala yung lyrics. Hindi ka natin din yung lyrics, pero yung music, bakit? Ang bilis. Yung press, hindi yung Holy Spirit, hindi yung Spirit. So, ano nangyari? Yung hymn nating matino, gagawin parokya ni Edgar. Yun naman, parokya ni Edgar na makanta ng Hillsong, gagawin sacred. Pwede na ba yun? Hindi yun. Because the Bible teaches separation. God is holy and He will separate from wickedness. Actually, nasa preaching niya. Pero, parang ito yung laging illustration. Kung minum tayo ng kape sa gabi, di ba? Tapos iniwan natin yung pinag-iwan natin yung kape sa lababo. Pagpunta sa lababo, nag-iisip tayo madaling araw na iihi tayo. Tapos iinom tayo ulit. Iinom tayo, kuha tayong tubig. Gagamitan natin yung kapita, pinag-inuman natin ang kape. Pagtingin natin may ipis na dumaan. So, ibig sabihin, alam mo na, ginapaan ng ipis. May dumi pa, diba? Yan, ito, kung matino isip mo, inom ka ng tubig. Lalagyan mo ng tubig ba yun, yung kapita na hindi mo na pinugasan? Okay lang yun. Ano yung sabihin doon? Marami yun eh. Ikaw nga mismo, madidiri ka. Hindi mo gagamitin yun. Tao na yan, may mata yung isip. Diyos pa kaya. So, kasalanan tayo, naglilinis tayo para gamitin ng Diyos sa kabanalan. Kaya pati music, hihiwalay tayo. Ang Bible nagtuturo ng separation. Tapos delay mo tayo. Ano ba yung second tanong na? Ano yun? Hindi sa sayaw yun. So, in case alam may evil, pagkat kay David, ito na ngayon. Bakit si David nagsayawan? Ayan. Liturgy po. Yung kay David, ito papaliwanag lang po. Kung yung nagkamali, yung Art of Covenant, yung kwento nung bubuhatin nila, dadalhin na sa City of David, di ba? Doon sa templo. Pagbuhat, Miranda po. pagbuhat po, nangyari, merong babagsak yung Ark of Covenant. Tinukuran eh, hinawakan. May humawak, di ko alam si Usa ba yun? Basta may humawak, patay. Si Usa, natakot si David.